magpakatalino at laging magpalakas lagi sa harap ng maraming problema. Ang taong matalino ay yung ina-analyze palagi ang sitwasyon. Yung hindi nagpapaka-OA sa problema. Yung mabilis na mag-move on. Walang drama-drama ang makikita at mararamdaman. Diyan naman palagi tayo natatagalan sa mga problema. Lagi tayo nakafocus kung gaano tayo kahawa-awa. Kung gaano tayo happy. Feeling sorry na lang tayo ng feeling sorry sa sarili natin. Hanggang lumipas na ang maraming oras at panahon. Na-stuck ka na. Wala na. Wala nang nagawang solusyon. Ang galing-galing kasi natin gumawa ng kung ano-ano sa utak natin, ng kung ano-anong senaryo na makakapagpalala ng mga bagay-bagay. Kaya yun, naiwan na tayo sa pansitan. Ika nga, kwento ka pa ng kwento ng ano-ano sa mga kilala mo. Para mo pang ina-acknowledge ang mga problema mo kung gaano kalaki, kung gaano kalala na kung tutusin, hindi nakakaganda para sa sitwasyon mo. May mga bagay tayong pwede nating ikwento. May mga bagay tayong hindi dapat ikwento. May mga bagay na dapat maging personal sa'yo, nasa isip at puso mo lang. Sabi ko nga, kapag palala ng palala ang problema mo, the more na tumahimik ka, the more na wala kang dapat sinasabi sa iba, the more na nagko-concentrate ka sa pagdarasal sa Diyos. The more na nag-o-open ka sa Kanya, the more na sinasabi mo sa Kanya ang lahat. At lahat ng sinabi mo, safe lahat yan sa Diyos. Hindi mo naman talaga alam kung magiging safe ka ang mga sikreto mo sa mga taong kinukwentuhan mo ng problema mo. Ewan ko kung na-feel mo na, yung habang nag-share ka ng problema mo sa tao, mas nagiging aware ka, sinasabi mo sa kausap mo, sinasabi mo sa sarili mo na, grabe ang kalagayan mo. Wala nang tatalo dito. Ito na yata ang pinakagrabing sitwasyon ko. Para ka pang nasa pakontes na hala mo may palakihan at paramihan ng problema. May patindihan ng problema. Mas marami, mas bongga. Mas marami, mas bida o kaya mas pabida. Nung nanrelease ka ng problema mo, gumaan pa. Dumating ba ang mga tutulong sa'yo? Nahanap ba ang solusyong kailangan mo? Nakakita ka ba ng makakatulong o makakawala ng problema mo? Wala. As in wala. Sasabihin pang gumaan daw ang pakiramdam niya sa taong kausap niya. Kung tamang tao sana ang kausap niya, baka maniwala pa ako. Paano kung mali ang taong kausap mo? E di, naimarites pa ng oras niyan. At ang balitang kumalat tuloy ay napakaraming dagdag na opinyon. Pinag-usapan ka ng pinag-usapan. Ang iisa o dadalawa na problema mo tuloy, ngayon, patong-patong na. Kaya sa susunod, o kaya sa sitwasyon mong yan na may problema ka ngayon, maging aral na sana ang binanggit ko ngayon. Kontrolado mo kung ikaw na muna ang may alam na problema. Well, mas magandang kontrolado na ng Diyos ang lahat. Basta, ibibigay mo na sa Kanya ang lahat. Maging faithful at mag-expect ng pagbabago sa mga darating na araw. Sabi nga sa Psalm 55:22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall.